Proverbs 30 verse 5 hangtod sa 14 mga kaigsuunan. So makita ninyo ang atong title na sa description sa atin pong live streaming, nakasulat po dyan na rags versus riches. Kaning rags is trapo, no? Batok sa anong tawag niyan? Riches, kayaman. King James Version, Proverbs 30 verse 5 through 14, every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in him. Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar. Two things have I required of thee. Deny me them not before I die. Remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me, lest I be full and deny thee and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain. Accuse not a servant unto his master, lest he curse thee, and thou be found guilty. There is a generation that curseth their father, and doth not bless their mother. There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness. There is a generation, oh, how lofty are their eyes, and their eyelids are lifted up. There is a generation whose teeth are as swords, and their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men. Itong sabi naman sa Tagalog, mga kapatid, sabi niya dito, bawat salita ng Diyos, ito mas malinaw, no? Bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita. Baka Kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungali. Ingon pa niya, no? Mahimo kang bakakon o ayog dugangi ang pulong sa Ginoo. Ingon pa niya. Dalawang bagay ang hiniling ko sa iyo. Huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. By the way, mga kapatid, ito po yung prayer ni Agur. Isa po sa mga writers ng Proverbs o itong kawikaan o panultihon. Isa po siya sa mga writers ng mga sinulat dito sa Proverbs. Itong Proverbs, mga kasama, ay full of wisdom. Wisdom galing sa Panginoon. And we praise the Lord for that, na tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na marinig at matanggap ang mga salitang to. Okay? Sabi pa niya dito, dalawang bagay ang hiniling ko sa iyo, huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan. Pakainin mo ako ng pagkain na kailangan ko, sabi pa niya. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Huwag mong pawikaan ang alipin sa kanyang Panginoon. Baka katungayawin niya at ikaw ay maging salarin. May lahi na tumungayaw sa kanilang ama at hindi pinagpapala ang kanilang ina. May lahi na malinis sa harap ng kanilang sariling mga mata at gayunman ay hindi hugas sa kanilang karumihan. May lahi upang ka mapagmataas ng kanilang mga mata at ang kanilang mga talukap mata ay nangakataas. At may lahi na ang mga ngipin ay parang mga tabak at ang kanilang mga bagang ay parang mga sundang upang lamunin ang dukha mula sa lupa at ang pagkailangan sa gitna ng mga tao. Praise the Lord. Ang Diyos magapanalangin sa iyong mga pulong. Doon na ba mo'y nasabtan mga kaigsuunan sa atong gibasa? So shout out sa lahat po ng ating mga viewers. We have 29 viewers currently.
Thank you for coming and God bless you. Alright? So, yung pagtutuon ng pansin natin ngayon sa binasa natin na context mga kasama, it is about rags versus riches. Kung napansin po natin, kung atong napansin mga kaigsuunan, sa loob po ng ating binasa, nandoon po ang isang prayer ni Agur na patungkol sa pagiging mayaman o mahirap. Nasabi niya, wag mo akong gawing mayaman or mahirap. Ibig sabihin na gusto niya nasa gitna or kining ginaingon middle class. Dili ingong pobre nga walay makaon, kay basi ingon pa niya, basi og maghimo siya dautan, basi magpangawat siya. Dili pud sa mahimong dato kay aron kay basin unya og makalimot siya sa Ginoo. Mao na iyang pag-ampo mga kaigsunan, ang gusto niya yung pag-ampo sa Ginoo nga naalang sa katamtaman lang na kahimtang. Amen. So let us talk about these rags and poverty and riches. Sa atong kinabuhi mga kaigsuunan, this is truth na nangyayari. Og dugay ng panahon kini nga nagahitabo sa kinabuhi sa tao nga adunay panagbugno sa atong kinasuluran para mahimong dato. Amen. Na ay pangandoy nga mahimong dato ang mga tao. Usahay gani moabot sa una-una sa tao nga pagkanindot madaog na lang ta siguro sa loto, no? Niabot pa na sa inyong una-una kay sunan nga usahay maguna-una ba? Ay nga daog siguro ta ng loto nga. Okay ka na mga jackpot diyan. Meron kasi mga malalaking mga papremyo na nandyan, no? Mananalo pag ikaw tumama ka diyan. So ang pagutano sa pagdaw kay wa ka nagpatadpod sa mga sugarol, sa mga mahilig pakipagsapalaran sa mga ganyang mga bagay. We are always dreaming to be to win the prize, especially pag milyon-milyon na ang mga premyo or yung tawag dyan, jackpot price niya. It is true. May katotohanan po yan mga kapatid na dugay nga panahon na maunay naggabugno sa kinasuluran sa tao. Mahimong dato. Maunay hinungdan nga daghang mga tao nagahimo og bisag unsa na lang sa pangandoy nga mahimong madato. And ang kamatuoran usab na uban nahimong nagmalampuson apan duna poy napakyas. But pasabot no naay na dato ug duna poy uban nga duna poy uban nga na pobre hinoon. So kini real talk ni siya nga sitwasyon sa tawo. Pero kining pagtulon-an nga gitudlo karon diri kanato sa pinaagi sa Proverbs, no? 30 nga gisulti ni Agur, usa ka maanindot nga pag-ampo diin wala siya gapangandoy sa kining giingon pagkadato. Ug wala pud siya gapangandoy nga mahimong pobre, mga kaigsunan. Ang iya lang nga pangandoy nga makakaon siya o nga dili pud sa mahimo bitaw nga makaluluoy kahimtang. So, hallelujah. So mga kaigsuunan, ingon ani ang dapat natong hunaon, no? Basahon ako ni diri na ay gisulat ang usa ka author diri. So Proverbs 30 contains some profound thoughts about riches as well as thoughts on God's character, false accusations, mockers, and pride. So, Agur, the writer of this Proverbs, prayed, "Give me neither poverty." What is this? Neither poverty. Ayaw ko himo ang pobre o Ginoo. What is pasabot ko mo ampo kag ingon ana igsuon, ayaw ko himo ang pobre, dili nagpasabot nga nagaampo kang mahimong dato. Basta imuha lang gikon, neither poverty nor riches. Yan po ang sabi ni Agur in Proverbs 30 verse 8. But sabi pa ng isang author, some people imagine that money can solve
all their problems. Dunay mga tao igsuon. Sadly to say this, that there are some people who thinks na yung pera po ang siyang maglulutas sa lahat ng problema. Which is the truth is not. It is not. Hindi po kayang lutasin ng pera ang lahat ng ating mga problema. May isa ngang mayaman, isa siyang celebrity, nakalimutan ko yung pangalan niya. Sabi pa niya, I wish those who desire to become rich, they will experience to be rich so that they will know that being rich is not the answer of all their problems. I don't know if I have already shared it with you. Sabi pa niya, hinaot unta nga ang mga tao nga nangandoy mahimong dato nga sa paghuna-huna nga masulbad ang ilang problema, ilang masulayan nga mahimong dato. Aron ilahang mahisayran na ang pagkadato dili maoy katubagan o kasulbaran sa ilang mga problema. Mga kaigsuunan, alam po natin na pag tayo'y mayaman o ang isang mayaman na tao ay ang dami pong iniisip niyan, mga kapatid. Kung ikaw nasa baba nga kahimtang, pobre, ingno na to, ginagmay imong problema, ingno na to, pesos, Gs, ginatos, libo, kung dato ka ang imong problema, nanas minilyones, binilyones, tanawar guni ang kahimtang. Ikaw, simple imong kinabuhi. Imong pagkaon, simple. Pero kung mudato ka, imong pagkaon usab mga mahal. Dili nakakontento sa mga butang nga mga bratuhon. Kaya imong una dito na sa mga mahal nga butang. Okay? So, ganyan po ang nangyayari, mga kapatid. So, money cannot solve the problems. But some people are thinking like this. That's why, usay, makadungog ko, bisan sa mga wali, dulam ko na ingon tanan, no? Some of the preacher uses the prosperity gospel to encourage the people of God. Which is, hindi po yan ang sinugo ng Panginoon or inuutos ng Panginoon sa atin. The prosperity gospel, what is this prosperity gospel? That if you serve the Lord, you will become rich. That's why may mga tao, na kung sabihin natin Christian, kunwari Christian, pero yung mga desires nila ay magiging mayaman. They have very high standards. They're always declaring to be rich. Bakit nga ba tayo palaging, bakit nga ba? Bakit ganyan nangyayari, ano? And I will tell you that some people misinterpret the word of God na nagsasabi na tayo'y mayaman. It is not about the material things na pinag-uusapan natin. It is more on the spiritual things. We are rich because God is with us and God owns everything. But it does not mean that you desire to become rich all the time. And that if you are just having simple things, naka sa tunga nga kahimtang, makaingon na unsa naman way panalangin sa Ginoo, no. So, kinahanglan, so the main, ang issue diri, o main nga butang nga batunan gyud nato is the contentment. The contentment and kana bang pag-ila nga dunay Dios. Nga nakaila ka nato og nag-atiman ka nato og nga ang Dios di gyud ta pasagdan. Di gyud ta niya bayaan, mga kaigsuonan. Ruby Castaneda, ayun. Good morning. Dili ta pasagdan sa Ginoo, mga kaigsuonan. So mao nay pinaka-importante nga atong batunan sa atong kinabuhi. Igo na nga palit ka sa imong panginahanglan. Igo na nga unsay tawag ani nga matagbaw ka ang imong lawas. Kanang enough ba? Enough. Tungod sa imong pagsalig sa Ginoo, mo na sakto, mga kaigsuonan, dili na kinahanglan nga sakahon pa nimo ang nagiingon nila, adto pa nimo panganod nga di na gyud nimo kayang masaka.
Ay uban nangabuslot na lang ng purol, nangagisi na lang ng tuhod, no? Sa pinagpaningkamot, nangabungkag ang pamilya tungod sa pangandoy nga madato. Tungod sa pangandoy nga madato. Ug napay mga tao nga nangalinla sila, nangahulog sila sa kining sabi natin na sa baning lingla, kining bitiks kaaway. Okay? Tungod sa pangandoy nga mahimong dato. Okay? But anyway, sabihin natin, others believe that it will solve none of them. So, naay nagtuo nga ang kwarta maoy tubag sa mga problema. Pero doon na po yung nagtuo nga, dili po daw, it is nothing at all. But both of them miss the point. It is the love of money that is at the root of evil. Sabi pa dito sa 1 Timothy 6 verse 10. So dili pod pasabot nga wala ta na nagkinahanglan sa ingon natong kayamanan o sa kwarta. Kaya nga naman, kinahanglan man ginato. Amen? Bisag sa natong sulti, nanginahanglan gitag kwarta. Pero ang pinakakuan dinhi, issue dinhi, kanang higugmaon na bitaw nato. Nga murag tanan nga sulod sa atong baba, ang tanan natong isulti, hala, kadato na lang yun, kadato na lang. Hinumdum ko sa una na ako'y nakaila ba. Nga, tanan niyang sulti, kay kita mga Kristiyano na Ginoo, dato kita, sumahimo kitang dato. O niya, tamayon na dayon niya itong mga Kristohanon nga naa sa mubo nga kahimtang. Nganong tamayon man nimo? Nganong tamayon man nimo? Hallelujah. Ano bang ingon anak nga kahimtang ba? Dili man anak siguro. Nya ingon dayon, mo ba ni Kristohanon nga pobre man? Hallelujah. Ingon anak di na siya, dili na siya mo kaigsunan. So, ang problema din ni the love of money. So, kung ikaw naghigugma na sa salapi mga kaigsunan, ang huna-huna nimo na puno nag-kwarta. Tanan nga mga pamaagi siguro nga makagain kag kwarta, mahimo na kang dalo ba? Mahimo na kang sirok. Ang imong mata gitabunan na piso 5, nya di na mo makita ang kamutuoran sa Dios. Mawala na ang gugma, mawala na ang kalinaw, mawala na ang kanabang pagtagad nimo, maayong pagtagad nimo sa imong mga kaigsuonan, sa imong silingan, sa imong pamilya, mawala na. Tungod kay ang imong huna-huna, kwarta na lang. Unya ug mawad-an kag gamay kwarta, sipok na imong ulo, sipukado na. Dali ka nang masuko, unsa man to? Nganong nalugi man ta, ngano man ni? Sige na kag yaw-yaw, di na maayo imong adlaw. Mawad-an ka kay tungod kay ang huna-huna, kwarta. Mayon ang Ginoo, what shall a man profit if he gains the whole world but loses his own soul? Unsa may maatong makuha god kung madato ta ingno nato. Maangkon nato tanang kayamanan sa kalibutan pero nawa mampunta diha sa presensya sa Ginoo. Ang atong kalag, hallelujah. Mawala sa presensya sa Ginoo perteng pagkaluoyan nato. Okay, having too much money can give us the false impression that we don't need God. Usahay, kung masubraan na tag kwarta, ang huna-huna sa tawa, adula na, kaya na nato himuon tanan, basig makalimot na tas Ginoo ba? Like the Apostle Paul, we should learn to live whether we have little or plenty. So, ang pagtudlo usab ni Apostol Pablo sa Philippians 4:12, kinahanglan makabalo kita, manginabuhi, magpabilin na kontento sa atong mga kinabuhi. We need to learn how to be contented, whether we have enough, we have less, or we have much. Yan po ang gusto ng Panginoon. That is living by faith. Yan po yung pamumuhay na naaayon sa pananampalataya. Hindi po yung palagi nating dinidesire na magkakaroon tayo ng ganito. That's greediness. Nangyayari greediness. Kahit meron na siya, ay gusto niya pa rin. Murabitaw ka ng hadlok mahutdan. Nasa iya ha, pero gusto pa niya kuhaon tong nasa uban. Hallelujah. Example na lang nato na ay mga regalo, no? Naregaluhan na siya pero gusto pa niyang kuhaon tong regalo pikas. Ingon na ba? Greediness naman na. Mawala na ang imuhang gugma. Mawala na ang tinuod nga mensahe sa Ginoo sa imong kinabuhi. Yung totoong gusto ng Panginoon na dapat nating batunan sa atong kinabuhi. Pasensya na hindi ko masyadong masabi sa Tagalog yan. Ang gusto sa Ginoo nga batunan ginatos tong kinabuhi, mahimo gitang kining kontento sa bisan unsang nagaabot ngari kanato sa mga panalangin. Okay? So ingon niya dinhi, but our lives are likely to be more effective for God if, like Agor, we have neither poverty
nor riches. Dili pud ta magampo nga mahimo tang pobre mga kaigsuonan. So magampo pud ta nga ingon nga Ginoo, dili dautan nga magampo niini, no? That Lord, don't make me poor. Dili na siya dautan. So duha na siya, no? Don't make me rich, don't make me poor. Kay basi kung ingon pa niya, akong balikon, kung madato ko basig makalimot ko sa Ginoo, ingon pa niya. Kung mapobre po ko, basi ug maghimo kog dili mga maayong butang. Ngano bitaw daghang nagsuroy-suroy, nagapangawat. Bakit po maraming mga tao na nagnanakaw, maraming gumagawa ng kasamaan, yung iba naglululong, nagtutulak ng hindi maganda. Kasi po sa pangangailangan ng pera. Kaya wag po nating maunawaan po natin na hindi din maganda na tayo hindi tayo manalangin, no? Na hindi tayo magiging pobre, no? Ampo po nato sa Ginoo na sana'y wag din tayong magiging pobre. Tama-tama lang ingon Pastor Bing. Tama-tama lang gud, oh. Tama-tama lang nga dili ta magutom. Tama Sister Bing. Nga dili po ta mahimong mahisama sa mga katawhan nga magsuri-suri na lang po tayo sa palibot nga nawad-an na tagmaayong panghuna-huna kay wa na matikaon. Hallelujah. But anyway, maluoy baya tanaw sa kahimtang sa mga tao ngayon ana nga tungod sa kapobrehon, tungod sa kalisdanan, nang-abot silang kinabuhi, nawad-an sila sa mga panghuna-huna. Di naman sila kasaktong kaon. So, yung na makaigsuunan. So, nindot kaayo ni nga mensahe nga gipadayag sa Ginoo, pinagi sa kinabuhi ni propeta nga Agur, nga diin doon na tayo makuha. Meron po tayong nakuha. Mga kapatid, meron po ba kayong nakuha? So, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na importante nga magpadato pang tao. Duol na mubalik ang Ginoo. Saon man nato ng kadato, saon man nato ng kabtangan sa kalibutan. Kung ihatag sa Ginoo, so be it. Let us give thanks to the Lord. Pero kung dili na i-provide sa Ginoo, dili na ihatag sa Ginoo, ayaw nagpag-struggle. Na yung mga tao, nag-struggle sila sa mga butang, sa pagkabuot sa mga butang. Nganong daghan struggle sa kinabuhi kay dili sila makontento. Bisan tuod na na pagkaon, na ang pagkinahanglan nila, kaya ang gusto pagid nila, kuan pagid ba? Asinso pagid na, asinsuka na inong gawas mga igsuunan. So ang importante karon nga atong sigurudohon ang atong pagtuo pagsalig sa Ginoo nga sulid ta. Nga sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo makaplagan kita nga may pagtuo sa iya, makaplagan kitang matinud-anon sa atong Ginoo, makaplagan kitang malipayon, tagbaw ta ba? Mao man gusto sa Ginoo nga natagbaw kita sa pagpangalagad, dili pod ingon nga sa atong pagpangalagad sa kalibutan mura pod ta og napatay ginapangita. So gusto sa Ginoo tagbaw ta. That's why we need to exercise these words. Salamat sa Ginoo sa mga pulong karong buntag mga kaigsuonan, hinaot duna mo nakuha. Hinaot nga ang Dios nagpanalangin kaninyo sa iyang mensahe karong buntag, ug salamat sa Dios nga anaa kamo nagpamati. The Lord will continue to bless you, and to God be the glory. Hallelujah, hallelujah. Rags versus riches. Amen.